Salitay muna natin ang ating mga lupon ng tagapayo, Pastor Eric. Alam mo rito sa face-to-face, madalas yung ang cause ng pagkakasiraan ay dahil sa chismis. So, patinuin mo nga sila. Meron bang gamot yan? May dasal ba para dyan? Ay, meron. No? Okay. Sa relationship natin sa kapwa natin, mahirap maging tama ang ating pakikitungo sa kapwa natin kung hindi rin maayos yung ating kalagayan. Unang-una, dapat kalagayan natin sa Panginoon. Yung koneksyon natin sa Kanya dapat tama at maayos. Meron kang tamang relasyon sa Diyos. Nagsisimula ang lahat ng tamang relasyon sa kapwa kapag ikaw mismo may tamang relasyon sa ating Ama sa langit. Ayan. Kailangan talaga, kailangan may tulong tayo para huminahon tayo. Kung minsan di natin kaya ng sarili natin, no, huminahon. Pero kapag naibalik na yung mga gamit mo, palagi ko hihinahon ka. Ano ba yung mga nawalang gamit? Blower ko po. Blower, gunting, suklay. Ako na ang sagot doon. Okay na. Okay na. May kapalit. Kailangan tayo magbati-bati na pa dahil New Year na at ang dami mo pakakaining mga bata sa bahay. Thank you, Pastor Eric, Doktora Camille. Eto na. Totoo bang ang inggit ang nagtutulak sa tao para manira? Unang-una siguro dahil sa yung tingin natin sa sarili, ang pagiging low self-esteem or yung kasi may mga pagkakataon na pag nasabihan tayo ng hindi maganda, ang baba ng tingin natin sa sarili. At pag naging mababa ang tingin natin sa sarili, prone tayo na mainggit. At pag nainggit na tayo, ayan na, kaakibat na yung ganyan, naaabot tayo na, hindi, para mawala itong inggit na to, sisiraan ko siya. So yun, pag nagiging ganon at nagiging cycle siya, anong kalalabasan natin? Nawawala lahat, yung ibig sabihin yung emotion ng palagi nating pinapairal, hindi na tayo nag-iisip. Nawawala yung spirituality natin. Nakakalimutan natin na kumisan ang pagiging makadiyos ay yung magiging mabuting tao. Thank you, Doktora Camille. Attorney Lorna, ito naman, kung sakaling sampahan ng kaso ni Jenny si Aida, ang katibayan ay si Daiko, tama? Ano naman ang pwedeng isampa ni Aida kay Jenny? Meron ba? Pumunta siya dito sa face-to-face, at inakusahan niya publicly itong Kasi si pareho Aida. silang naninira sa isa't isa. So yung pwedeng counter complaint. Kung nag-file siya ng kaso ng slander or oral defamation, ganun din ang pwedeng gawin ni Aida. Kanya walang katapusan yan. Ayun. Pero gusto ko lang idagdag kasi na-touch naman kami dito, mga trio, sa story ni Daiko. Maganda yung sinabi ni Daiko, kanya kapani-paniwala yung sinasabi niya na bakit niya gagawin yan kung ang sinasabi niya sa mga kapatid niya, good example dapat. So, good example dapat siya. So, hindi talaga siya offensive. But, idadagdag ko lang, Chairman, no? And thank you for intervention. In addition to 4Ps, sa batas, ang situation ni Daiko, pwede na siyang define as the head of the family. Kasi abandoned na yung mother, nasa preso yung father, ikaw na yung head of the family. Ba't ko sinasabing importante yon? Kasi meron tayong solo parent. Siya na ang pwedeng maging solo parent. Iba pa yun. Iba pa yon sa 4Ps. Sa solo parent, ikaw mismo, may allowance ka ng at least 1,000 a month. At importante, yung mga kapatid mo, kasi school age na yan May 3 years old, 4 years old, at may ilang taon yung isa? 13. 13. Sa Solo Parent Act, libre dapat ang schooling. At ikaw, libre ka rin, entitled ka rin sa benefits ng TESDA. Pwede kang mag-aral ng livelihood. Nasa Solo Parent Act dyan. So sana, makikipag-coordinate kami sa inyo, Chairman, kung anong matutulong namin by way of legal advice sa mga gumagawa ng 4Ps tsaka solo parent. Thank you, Chairman. At tutulong po kami para ma-implement natin at matulungan si Daiko.